Wala pang tugon si Pangulong Aquino sa pagbibitiw ni NBI Director Nonatos Rojas. Tiniyak naman ng palasyo na tiwala pa rin ang Pangulo kay Rojas. At si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Attorney Mark. Hanggang sa kasalukuyan ngayon, wala pang opisyal na aksyon ang Malacanang kaugnay sa ginawang pagbibitiw ni Director Nonatos Rojas sa NBI. Samantala, tiniyak naman ng palasyo na nananatili pa rin ang kumpiyansa ni Pangulong Aquino kay Rojas. Samantala, binuweltahan naman ng Malacanang ang mga nagsasabing overkill ang ginawang paglalatag ng security measures kay Janet Lim Napoles. Tiniyak ng Malacanang na nananatili ang kumpiyansa ni Pangulong Aquino kay NBI Director Nonatos Rojas. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda matapos magbitiw sa pwesto si Rojas. Ayon sa palasyo, maraming mahalagang kaso ang ipinagkatiwala ng Pangulo sa NBI, katulad ng atimonang shootout at insidente sa Balintang Channel. Sir, but the palace shared that trust with the Director Rojas? Yes, if you recall, a number of investigations, a number of reports have been initiated by his watch. You've got the Atimonan, you've got the Balintang Channel report, some other reports, and also there are a number of sensitive cases that are being handled by Director Noni Rojas, coming from Secretary Laila de Lima. Sa kasalukuyan ay wala pang tugon ng Pangulo sa pagbibitiw nito, subalit may posibilidad umano na hindi ito tanggapin ng Pangulo, batay na rin sa rekomendasyon ni Justice Secretary Laila de Lima. Pero hiling ng palasyo, marapat na hintayin na lamang ang desisyon ng Pangulo ukol dito. Not receive any information with respect to that. But Secretary Laila de Lima mentioned that she is going to recommend a rejection primarily because she trusts Director Noni Rojas, and she's part of the team that does the build-up, the case build-up. So that's the reason why Secretary Laila de Lima is recommending a rejection of the resignation letter. Nagbitiw si Rojas sa pwesto sa harap ng pinalawak na investigasyon sa 10 billion pork barrel scam at ng pagsuko ng itinuturong na si Janet Lim Napoles. Pero gate nila Lacerda, walang kinalaman ang pagbibitiw sa usapin ng institusyon, pati na rin ang paglalagay kay Napoles sa kustodiya sa PNP. Hindi naman po institusyon ang problema. Hindi naman po ang institusyon ang problema. May mga iilan talaga na, in the words nga, less trustworthy. Samantala, umalma naman ang palasyo sa report na overkill umano ang paglalatag ng seguridad kay Napoles. Mula Makati City Jail, inilipat ng detention cell si Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Gate ni Lacerda, mas mainam na batikusin ng gobyerno sa pagtiyak sa seguridad na itinuturong mastermind ng pork barrel kaysa walang gawin ng pamahalaan. Kung ikaw si Janet Napoles, marami kang alam. Marami kang katransaksyon na nasa gobyerno. At it would do good for them to see you dead than alive. And the government would like to see her alive than dead. What would you do? Shouldn't government err on the side of caution? Diba? Alam natin, central figure siya dito. Diba dapat tayong mag-iingat? May nagsabi na overkill daw. Kaya sinabi ko nga kanina umaga, where do you draw the line na overkill to at hindi to overkill? And when something happens to Janet Napoles, kami ba ay, di ba? We would be criticized for if something happens to Janet Napoles. So, what do? We should rather err on the side of caution because for all intents and purposes, we are government. We are accountable to the people. So, everything we do, people are free to criticize the manner of protecting her. But on our side, we are accountable to the people. We will get criticized, but we'd rather be criticized doing our job. Ilang araw nang nasa kustodiya ng gobyerno si Napoles, pero ipinaubayan na ng palasyo kay de Lima ang ihahaing kaso kay Napoles dahil na rin sa mga nakuhang testigo. Secretary Laila de Lima na ang makakasagot kung kailan. Pero yung case build-up po, ginagawa na at marami na nakuha mga testigo tungkol dyan. So let's just wait for the announcement from Secretary Laila de Lima. I am just as eager to know when this will be filed. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon.
Maraming salamat. Kasama Rocky Ignacio.